nanonood ngayong tanghaling ito, magandang tanghali ba yan? Sa ano ba? MTV. Okay. So, ngayong tanghaling ito, ang ating tatalakayin yung sinabi ni Norberto Pamisa na tradisyon daw ang batayan na ang iglesia ay tatag ng tao. Ito ba'y totoo? O isa lamang bunga ng kahibangan? Much better ating panoorin ang kanyang video at ating ipaliwanag. Narito ang kanyang video. Tuloy na rin. Tinuod na. Okay lang. Sabi sa muna sa una. Mga higala, matag-post ginako. Naadayoy maingon nga, kamu tinukod lamang kamong tao. Sabi niya, matag-post daw niya, matag-post daw niya, tuwing nagpo-post daw siya, may mga nagko-comment daw, tatag lang kayo ng tao. Totoo ba yon? Yes, totoo. Bakit? Hindi naman Diyos si Ellen White eh. Hindi naman Diyos si Ellen White. How about James White? Diyos ba yun? No. So, tao rin yun. How about Joseph Bates? Diyos ba yun? Hindi rin eh. How about Joshua Himes, Hiram Edson, and J.N. Andrews? Mga Diyos ba sila? Hindi rin eh. Mga tao yon. Kaya kapag may nagsabi sa iyo, Norberto Pamisa, ng iglesia kinabibilangan mo, tatag lang ng tao, totoo yun. Huwag kang magalit doon. Dahil totoo yun. Sabi nga ni Johnson Namikan, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Wala pang Seventh-day Adventist. Bakit? Before 1844, yang mga tinuturong na founders ng Seventh-day Adventist ay membro ni William Miller. Ang iglesyang tinatag ni William Miller, hindi mga Seventh-day Adventist. And take note, mga Sunday keeper sila. So, kapag sinabihan ka, Norberto Pamisa, ng iglesyang kinaaniban mo ay tatag lang ng tao, tanggapin mo yon dahil yon ang totoo. Huwag mong igagalit yon dahil yon talaga ang totoong nangyari sa mundo. Na once upon a time in 1844, pumalpak si William Miller, may nagsilabasang membro at 1860, binigyan ng pangalan Seventh-day Adventist. Yon ang dapat mong tanggapin doon. Straight to the point. On the spot. On the spot. Okay, at ituloy ang kanyang video. Pero mga higala, ang tinuod na. Ang Biblia naghatag og pinakaklaro ug pinakadako nga timaan sa iglesia nga gitukod lamang og tao. Yan. Sabi niya, pero mga kaibigan, ang totoo ay ganito. Ang Biblia na mismo ay nagbigay ng palatandaan sa isang iglesia kung siya ba ay tatag ng tao. Ano kaya palatandaan ito? Tuloy natin. Sabi niyo kung sa tradisyon ang gisunod. Tradisyon daw ang sinunod. Mali. Bakit? Si Apostol Pablo mismo nagtuturo ng tradisyon. O ating basahin yon. Dito sa ikalawang Tesalonica 2:15, ang sabi ganito. Tingnan nyo ang mga apostol nagtuturo mismo ng tradisyon. Ito, Norberto Pamisa, nabasa mo ba ito? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Sino nagturo? Di ba, apostol? Sabihin ba, mga apostol, iglesyang tatag ng tao? O di kaya, ang mga pinagsabihan ni Apostol Pablo na sumunod kayo sa tradisyon na aming tinuturo, whether by word or our epistle. Ibig sabihin ba, yung mga taong yun, tatag ng tao? Palpak, again, palpak. Meron pa siya sinabi. Ating basahin sa chapter 3, verse 8. Anong sabi? Chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren,
in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Ipapatakwil pala yung mga tao na hindi sumunod sa tradisyon na tinuro ng mga apostol. Huwag mo sabihin sa akin nang sila'y sumunod sa tradisyon, tatag na sila ng tao. Oy! Oy! Norberto Pamisa, ayaw pataka, diha. To the point. Asa manggol sa badista mo ng maka. Oh. Klaro wala. Ang mga apostol mismo nagtuturo na kayo'y sumunod sa aming tradisyong tinuturo sa inyo. Eh, pag sila sumunod ba, tatag na sila ng tao? Takar, makagtabi di hoy. To the point. Ha? Tuloy ba natin? Anong sinabi niya rito? Ang Marcos City, City ngadto sa 9, si Jesus gid mismo ang nagsulti niini. Giklaro gid niya kung unsay ginasunod sa mga tao nga tinupod lamang og tao. Sa Marcos 7:7 daw, si Kristo may kausap. May kausap si Kristo. At yung kausap ni Kristo, iglesia. Member ng iglesia na tatag lang ng tao. Sino kaya yon? Tanawa, ingon sa Marcos City, City ngadto sa 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. So tinutukoy niya na kulang lamang ang kanilang pagsamba sa akin, yun ang mga taong tatag lang ng tao. Ngano, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan ng mga hinimo lamang mga tao. Ayun. So yun ang kanyang paliwanag doon. Eh sa pagkakaalam ko, yung talatang yan, kinuha yan sa sa Isaias ba yun? Isaias 12:9. Double check ko lang kung hindi ba ako nagkakamali dito. Tingnan sa cellphone ha. May tinutukoy ang taong yan eh. Ang talatang yan eh. Ating silipin dito. Wait lang. Marcos 7:7. Okay, wait lang ha. Marcos 7:7. Para makita natin kung ang tinutukoy ba dito ay tatag ba talaga ng tao. Sabi niya, tatag ng tao eh. Okay, so it is referring to Isaiah 29:13. Isaiah 29:13. Ito na ha. Kasi atin mo na basahin sinasabi sa Marcos 7:7 na sinasabi niya. Ito. Atin mo na basahin na. Sabi dito is 7:6. Ito. Sabi ni Kristo ganito. Mga mapagkunwari. Sabi yung sinasabi totoong sinasabi ni Isaias patungkol sa inyo. Hanapin ko muna yun ha. Mas maganda na ating basahin ng buo. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. So ang lumapit kay Jesus dito, mga Pariseo. Ang sabi nito ni Norberto Pamisa na ang kausap daw dito tatag lang ng tao. Tatag lang daw ng tao ang kausap dito. Patunayan mo, Norberto Pamisa, na ang Judaism na kinabibilangan ng mga Pariseo tatag lang ng tao. Okay, tuloy natin. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi naugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi mo na sila naguhugas ng kamay ayon sa kaugaliang ninana nila mula sa kanilang mga ninuno. Ano ang mga ninuno nitong mga Pariseyong na kausap ni Kristo? Sabi ni Norberto Pamisa, ang palatandaan na ikay tatag ng tao ay sumusunod ka sa tradisyon. Ito yung kausap dito. So pinalilito ni Norberto Pamisa na ang mga Pariseyong ito nakaanib sa relihiyon ng mga Hudyo ay tatag lang ng tao. Tatag lang ng tao. Tuloy natin. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana
katuruang minana, tradisyon, handed down from generation to generation, katuruang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitser, sisilang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan. So ang kausap ito ni Jesus, mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Ang kausap pala dito, mga Hudyo. Ang sabi ni Norberto Pamisa, ang kausap dito na sumusunod sa mga tradisyon ay ang iglesyang tatag lang ng tao. Sa madaling salita, ayon kay Norberto Pamisa, na ang mga ninuno ni Kristo ay mga tatag lang ng tao. Tuloy natin. Kumakain sila nang hindi man lamang maghuhugas ng kamay. Ayon sa kaugalian, sinagot sila ni Jesus. Sinong sinagot ni Jesus? Yung mga Pariseo na ayon kay Norberto Pamisa, tatag lang ng tao. Yung mga Pariseo na kaanib ng relihiyong Judaism, tatag lang ng tao. Si Norberto Pamisa nagpapatunay sa inyo na ang mga Judaism tatag lang ng tao. Sabi dito, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Ano daw? Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. So may binabanggit ito si Kristo na propesiya kung saan binanggit ito ni Propeta Isaias. At yan ay nasa Isaias 29. O, tinan nyo ha. Isaias 29 at simulan dito sa 11. Ang kahulugan ng lahat na pangitaing ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa mga taong nakakaunawa, ang sasabihin niya ay ayoko, hindi ko mababasa sapagkat nakasara. Kung ibabasa mo naman sa mga sa hindi marunong bumasa, ito ang sasagot sa iyo, hindi ako marunong bumasa. Sasabihin naman ni Yahweh sa salita, lamang malapit sa akin ang mga taong ito. Ano mga taong yan? Sabi ni Norberto Pamisa, yan ay iglesyang tatag ng tao. Salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. So, may mga tao talagang tinutukoy. At sa bibig lamang nila ako ay ginagalang. Subalit inilalayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Sa panahon pa lang ni Isaiah, sa mga taong ito ay naglilingkod na. Pero ang kanilang pinaglilingkuran ay ayon lamang sa utos ng tao. Sabi ni Norberto Pamisa, yan ang palatandaan ng iglesyang kinaaniban mo ay tatag ng tao. So pinalilito ni Norberto Pamisa na ang Judaism ay tatag lang ng tao. Oy, anong nangyari sa'yo? Bakit mo kasi binabaluktot ang Biblia? No wonder why. Sabadista ka kasi. No wonder why. Norberto Pamisa, bakit mo binabaluktot ang sentido ng Biblia? Dahil sabadista ka. Ina mo nga, iba tinutukoy. Iba binabalingan. Ang tinutukoy dyan ng Israelita. Tamang sinabi ni Isaias patungkol sa inyo. Sinong kausap? Mga Pariseo. Ano relihiyon nun? Judaism. Sino na kayo ng Judaism? Tao? Okay, tao. Eh, sabihin, yung kanilang iglesia tatag ng tao. Ayan, ibig sabihin doon. Eh, sinong taong ang nagtatag nun? Huwag na bahala sumagot niya, Norberto Pamisa.
Yan ang problema kasi mga Sabadista pakunwari nagbabasa ng Biblia, pakunwari naniniwala sa Biblia, but in reality binabaluktot nila ang sentido ng Biblia para lang yang si Roy Tundag. Binabaluktot. Wala naman sinasabing nangyari na. Sabi niya, nangyari na. Ating ituloy. Ingon siya, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Oh, sino ang nang iwan sa kautusan ng Diyos? Ang kausap ni Kristo. Sino 'yon? Pariseo. Anong reliyon nila? Judaism. Sino ang nagtatag nun? Sabi ni Norberto Pamisa, tao ang nagtatag nun. Tuloy natin. Tao pala, ba't yung sinusunod yung kanilang sabat? Tingnan nyo contradicting siya sa sarili niya turo Ug mayo inyong ginawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Oh, ano yung kalagdaang yon? Yung kailangan kumain, kailangan manghugas ka ng kamay. Itong mga Sabadistang ito ba pag kumain din nanghuhugas ng kamay? Sinong member ng Seventh-day Adventist na kapag may ginagawa ka, halimbawa, natatrabaho ka sa talyer ka natatrabaho, kasi may kinukumpuni ka sa sakyan. Paano ko sabihin sa'yo, Oy, Norberto, halika na, kumain na, mananghalian na. Tatayo ka, kakain ka ba diretso, mahugas ka pa ng kamay. Kunwari itong Sabadistang ito, napaka-hipokrito. Hindi nito Halimbawa, galing ka CR. Nagdumi ka doon. Tapos tinawag ka. Oy, darling, mananghalian na. Andyan na ako. Deso ka ba kain? Kunwari pa to, napaka-hipokrito mo. Patindi ka sa hipokrisya. Di ka ba nahiya? Mr. Clean ka, tapos hipokrit? Umihiya ko niyan. Tuloy natin. Og siya miingon kanila, maayo gayod ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios. Sino ang nagsalikway sa sugo sa Diyos? Ang mga Pariseo. Anong relihiyon nun? Judaism. Sino nagtatag doon? Sabi ni Norberto Pamisa, tao. Yan ang problema sa mga Sabadistang hindi nakakaunawa ng Biblia. Tapos magtuturo, tapos mangangaral. Yung pinapangaral mo, ikaw mismo hindi nakakaunawa doon. Yan! Yan ang malaking problema sa mga SDA. Sana next time, pag kayo dumaldal, alamin nyo muna kung dapat bang idaldal o hindi. Tuloy. Aron inyong kabantayan ang inyong gikabilin-biling kalagdaan. O karon, kinsa man nato ang tinukod og tao. Oy! Wala sa pinag-uusapan ang iyong tanong. Bakit? Ikaw nagsasalita, Seventh-day Adventist. Sinong nanonood sa vlog mo, Roman Catholic? Tanong, sa talatang ginamit mo, may Roman Catholic ba doon pinagsabihan na sumusunod sa tradisyon? Hindi. Bakit? Yung Marcos 7:7 ay katuparan sa sinasabi sa Marcos 29:12. Sa Isaias 29:12. Yung Isaias 29:12, panahon pa ni Isaias yun. Nagsasagawa na. Ano ang mga taong yun? Di mga Israelita. Kaya yung tanong mo na yan, ang tawag dyan, Norberto Pamisa, fallacy of false dilemma. Wala sa tanong mo ang tamang sagot. Kasi ang tinutukoy ng talata, mga Judaism, hindi Katoliko, hindi rin Seventh-day Adventist. Naku, sa tanda mo niya, wala kang alam sa Biblia. Kung wala kang alam sa Biblia, I am telling you, Mr. Norberto Pamisa, kung hindi mo naunawaan ng Biblia, huwag ka na lang magturo. Magkakasala ka pa. Dahil yung mga naloko mo, may impyerno yun dahil sa'yo. At ikaw pa naging dahilan nun.
Kung mangangaral ka, dapat totoo. Kung magtuturo ka, dapat totoo. Huwag kang gumamit ng mga out of context details. Yung ginagawa mo kasi dyan, out of context yan. Ano ba sinasabi sa sa Marcos 7:7? Sumagot sa kanila si Jesus, totoo ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Oh. Sinong kausap? Pariseo. Sino tinutukoy ni Isaias? Yung mga Israelita. Tapos ibabaling mo sa Katoliko o sa Adventista. Ba't hindi mo kasi matanggap ang totoo na ang Seventh-day Adventist, tatag lang talaga yan ng tao. Tatag ni Ellen White, ni James White, ni Joseph Bates, ni Hiram Edson, ni Joshua Ham, saka ni J.N. Andrews. Yun ang tanggapin mo. Dahil yun talaga ang totoo. Huwag kang managinip ng kung ano-ano. Ang problema kasi sa mga Sabadista, kapag sila na naginip, nakadilat yung mata. Ganon. Kaya kapag yan nagsalita, mali-mali lahat ang mga unawa. O, tituloy yung kanyang video. Tingnan mo. Sa tanda mo yan, di mo alam yung binabasa mo. Huwag ka na lang magturo. I suggest sa'yo, huwag ka na lang magturo. Naliligaw yung mga tao. Hindi naman Katoliko tinutukoy din. Sabi naman niya, totoo ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Bakit? Panahon ba ni Isaias? Meron na ba Katoliko? At kung ang pagsunod sa tradisyon ay tatag ng tao, sinabi ni Apostol Pablo, itakwil niyo ang mga taong ayaw sumunod sa tradisyon ay tinuturo namin sa inyo. O paano ngayon yun? Pag sila sumunod, tataslan ng tao. Uy! Iparating nyo daw kay Norberto Pamisa, ha? I-forward nyo sa kanya. Iparating nyo sa kanya para makita niya ang rebat ko. At kung sakaling magreklamo siya, patawagin nyo sa live ko, nasa screen lang yung numero. Screen yung numero. Sige. Patawagin na niya si Norberto Pamisa sa akin pag nag-live ako. At tatanggapin ko yung tanong niya patungkol dito. Tanong niya ako, Paryando, hindi ba totoo nang kausap dyan Katoliko? Sabihin ko agad, hindi. Dahil sabi ni Kristo, totoo ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Ang kausap dyan, prophesy na ni Isaias at ang mga taong yun, mga Israelita. Ha? Mga Israelita, totoo nga ang sinabi ni Isaias patungkol sa inyo. Katoliko ba totoo ni Isaias? Ang sagot, hindi. Norberto Pamisa, huwag kang magsinungaling. Nasanay ka na kasi. At ituloy ang kanyang video. So siya ang inyong ginapanudlo o ang inyong ginahimo. Ay, ang among ginapanudlo, o kung sa gitulad ni Apostol Pablo, balikan na to. Unang, ikaduhang Tesalonica. Ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 8. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa ikalawang Timoteo ba yun? 3:8. Hindi ba? Kalawang Tesalonica 3:6, sabi niya, now we command you, brethren, in the name of Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. At Tagalogin to. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Yung aral na tinutukoy dyan, ano yan sa English? The tradition which he received of us. Norberto Pamisa,
palpak ka na naman! Ang tawag dyan, busted yan! To the point. Busted yan, busted. Maliunawa mo. Tuloy. Wala na. Ganun na pala. So palpak, no? Palpak ang ginamit ni Norberto Pamisa. Sabisahin ang kalagni mo. Taka lang kang tabi. Okay? So, basa muna tayo ng ating mga susunodin ko yung live natin ngayong araw na ito, ha? Hanggang sa darating na December 28. Susunodin natin to para marami tayong ma-produce na mga episodes. Okay, sabi ni Mike Castro Soriano, good day bro JD. Straight to the point. Live. Reynaldo Sumuok, Merry Christmas bro JD, basta kalbo, walang alam. Sabi naman ni Alex Doromal, maayong udto diha kanimo bro Jando, basta mga pastoy ni Ellen G. White ang tanan mga surambaw o gutok. Sabi naman ni RG Gabini, maayong udto bro. Sabi naman ni Rogelio Moral, maayong udto bro Jando. Si Zaido nag-send sa akin ng 10 stars. Wow, thank you sa inyong mga suporta. Thank you. Okay, na naman tayo ngayon kay Inday de la Peña. Maayong udto bro JD, Merry Christmas to you and your family. Yung family ko, Merry Christmas na sila. Reynaldo Sumuok, bro JD, kailangan pamisahan yan. Okay lang po na, pamisahan. Payon, Bumidya. Ano ba yan? Ignorante pala si Pamisan. Ignorante. Paturo-turo daw kunwari ng Biblia, mali naman ang unawa. Yung naman dito si Montejo. Good afternoon bro Jando. Sabi naman ni Bernardo Dolores, Benirando Dolores, bro, good PM sa lahat of viewers at sa imo bro Jando, John D. God bless all. Merry Christmas. Amen. Okay, Montejo, nabilar ko ni Holy Google. Nakadami ko si Holy Google, Damay pa yung taon. Kabalo mo, yun ako ulo gabi, alas 12:04, siguro ako i-stop, alas 12:04 na, hindi na ako i-stop. Tapos alas 11, nakahigda na ako sa kuhigdaanan, sultan, alas 12 ka matap ako. Si Holy Google yun, at least, siya. Pero naghamon siya sa akin ng debate, January 6, abangan po natin yan, January 6, may debate kami. Patutunayan niya na tamang interpretasyon ng Seventh-day Adventist sa Daniel 7:23-25. Yun ang aming topic. Kung sakaling balakan yan, laruin ako sa mga words, ano yung da? Ano yung the? THE. Objection, moderator, hindi yan yung topic natin. Sige. Sabi naman dito ni Tano, mauna sila mga sulpot bro. Sabi niya Montejo, ako jud batabang at atangan ang inyo debate ko January 6. Si Roderick Labarda sa Sandoy. Reverse psychology technique nila bro JD. Yes! Alain mo, kagabi, dala kayang gabi, sasabihin niya, yung Israel daw, desert. Sabi naman doon sa ang Jerusalem daw is desert. Sabi ko naman dito naman, ang Jerusalem ba desert? Sabi naman niya, hindi desert. Meron lang bahagi na may desert. Pero hindi lahat desert. Sabi niya kasi, di mo ba alam, Jando, na ang Jerusalem ay desert? Tapos ginamit ko sa GPT, sabi niya, huwag kang magmarunong. Nagbasa ka lang dyan. Hindi ka naman nakapunta. Ay, nagmayabang. Tinawag ko si Juban. Ay, parating ka, Juban. Ayaw, tameme siya. Ay, talaga niya sinabi ko gabi, ang mga tupa hindi na nilalabas sa gabi kasi malamig. Hindi na pwede pakainin. Eh, may tumawag from America. Sa amin ito, ang tupa nilalabas sa gabi. At kumakain yan.
Oh, na-debunk yung sinabi niya. Dami talaga niya na-debunk kagabi. Oh. Latest, sabi niya, si ChatGPT, search engine lang yan eh. Ha? Ang search engine, nagbibigay lang yan ng link. Pero ito, wait lang. Ano yung message na yun? Tingnan ko lang muna. Ano yung message na yun, tinanggalan ako ni sa ato 199 sa YouTube siguro to. Father, good morning, Merry Christmas. Ako si Alexander Filden sa Manolo, Fortage Bukidnon. As langunta ko, asa ta makapalit og huli na exercise oil, Father. Dili na mapalit. Atong mabe, dili na mapalit. Palit ka olive oil, then ipa-bless. Ano? So, dili baligya ang ha, ang Holy and Exercise Sacramental sa daghan ng mari dire mangutana asa makapalit anang lana ni Padre Darwin. Lana takara mo tabi. Walay lana si Padre Darwin. Okay? Ingo si Tano, Merry Christmas JD and family. Ayan, si Janelia Zarco, kinokontak itong si Jolito Pacardo para mini-mention niya. Ano ang reason para makipag-dialogo? Welcome ka dito! Yay! Sabi naman ni Sherwars Vargas, magaling na commentator ito. Comedian, pero totoo ang sinasabi. Sabi ni Sherwas Vargas. Okay, thank you sa iyo, bro. Na-appreciate mo. Emmanuel Chica Lumiba. Merry Christmas, brother. Uy, si Kirli Gaspi. Merry Christmas. Apple 10 Marusales. Pamisa ko siya ngayong Pasko. Uy, idol ko ito si Ma'am Apple. Sana isa sa mga anak ko kaboses ni Ma'am Apple. At sana once upon a time dumating ang panahon. Teka, Dando, ano ba nangyari doon? Once upon a time, dumating yung panahon, mukha yata magkaibang sentido yun Pero however, dumating yung araw na kumanta si Ma'am Apple at ako yung nasa harap niya. Ako talaga yung number 1 fan. Okay. Luigi Anthony Plyda. Good noon og Merry Christmas, bro JD. Maayong Pasko. Maayong Pasko sa inyo at tanang Santa Claus is coming to town. Si Nicandro Austria, magandang tanghali po, bro JD. Si Christopher Larga, ano naman niyang tradisyon na pinagsasabi mo, Mr. Jando Alabado? Ukol ba sa paggawa sa mga larawang inanyuan? Sa ayon sa paggawa ng sa mga ito? Okay. No? Ang tradisyon, apostolic tradition. Apostolic tradition, kahit bisag unsa, kahit na anong ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ni Kristo sa langit. Yun ang isa sa mga apostolic tradition. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ni Kristo sa langit. Ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa na magkaroon ng imahe ng mga santo. May pahintulot ni Kristo yon. Bakit? Wala namang talata sa Bible na bawal ang imahe ng mga santo. Ang nasa Bible, bawal ang imahe na kinikilalang Diyos. Basahin natin. Isaiah 44:17. Ito. Libasa, gagamit kayo ng mga talata malimay naman yung unawa ninyo. 44:17, anong sabi dito? Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran. Anong ginawa sa kahoy? Ginawang Diyos. Meron ba kaming turo na ang kahoy ginawa naming Diyos? Wala! Pag kami nagdasal, Our Father who art in heaven, who art in heaven. Wala kaming sinasabi na yung ama namin yung rebulto mismo.
Basa kasi mga Sabatista, mga sinungaling kayo. Ha? Na kanyang niluluhuran at sinasamba, dumadalangin siya sa ribulto. Ano daw? Dumadalangin siya sa ribulto. Hindi katuruan ng Katoliko dumalangin sa ribulto. Pag kami nanalangin, tinan mo, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Pray for us sinners. Holy Mary, Mother of God. Nasaan ba si Mama Mary ayon sa opisyal na katuruan ng Katoliko? Nasa ribulto ba? Ha? Wala. Wala kaming turo na si Mama Mary ay nasa ribulto. Kasi ang turo namin, si Mama Mary inakyat sa langit kasama ang kanyang katawan. So wala sa ribulto. Wala kaming aral na dumalangin sa ribulto. Ano ba sinasabi niya sa ribulto mismo? Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Saang katekisim nyo nabasa na tinuro ng Katoliko na Diyos namin ang aming mga ribulto? Wala. Pero pinararatangan tayo ng mga Sabadista. Ibig sabihin, nilalabag ng mga Sabadista ang Exodo 20:16, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. At ano ang mangyayari kapag nilabag ng Seventh-day Adventist ang ikawalong utos na yan? Sabi ni Apostol Santiago, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Nung Sabado ba ay nangilima kayo ng Sabat? Nang kami paratangan nyo ngayon, yung pagsabat nyo na yon, deleted na. Ha? Deleted na. Bakit? Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Kaya mga Sabadista, before kayo mamaratang sa amin na kung ano-ano, pag-isipan nyo muna. Baka siya mabitawan yung salita, ang reason malabag nyo ang Exodo 20:16. At kapag nilabag nyo yan, lahat ng ginawa nyong kautusan, deleted na lahat yon. Sayang naman ang effort. Pagising sa umaga, punta ng almusal, bago pumunta sa simbahan. Ang hilamos pa, manudlay pa, manlipstick pa, magpa-choy-choy pa. Sayo mga choy, sayo mga choy. Manlipstick pa, mag-make-up pa. Inig-abot sa simbahan. Happy Sabat! Unya, taod-taod, gilapas ang ikawalong sugo. Usama na, ayaw pagbutang-butang sa mga sikatawo. Paglapas, unsay pulos imong gikaligo. Unsay pulos. Ha? Anong silbi nun? Naligo ka, gumising ng maaga para pagpunta sa simbahan. Anong silbi nun? O ikawalong utos nilalabag mo naman. Sabi ni Apostol Santiago, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Kaya mga Sabadista, ingat naman kayo dyan. Ha? Ingat naman kayo dyan. Tingnan nyo ako. Hindi ko ugaling mamaratang. Pag sinabi kong sinungaling kayo, totoo yon. Oh. Totoo yun. Hindi lokohan yun. Totoo yun. Ha? Sabi naman dito ni Jover Rivera, nananaginip na gising, nananaginip na gising, nakatulala siya ngayon. Uy, may tumatawag. Ito bago na eh. Hello? Igo,
Hello. Nag-live ka, amigo. Wait lang, ha? Nauna ko dire. Hello? Nag-live ka? O, nag-live ka? Oh, nag-live mo karon. Hindi na kayo tama nila ba? Sige mga tanan ni mo, bro. Ingon lang good, wala na sa inyong mga argumento nga, nag-ingon mo nga, pagbantay sa adlang Sabado, alang rakuno sa mga Hudyo, wala ba Kristiyano, sinood na siya? Katong pagsulti sa Exodo 20, bro, wala may Kristiyano itong panahon na, gawa, so na kayo magpamatul, ang anan Kristiyano itong panahon na. Ang akong gingon, sandala sa inyong mga argumento sa mga... Wala gina, among argumento, bro, sa paghatag ako, among argumento mo, ne, sa paghatag sa napulo kasugo sa Exodo 20, walay Kristiyano na apel dito, kaya wala may Kristiyano itong panahon na. Wala yun. Oh. Pero, ang inyong, kukurong na ko inyong mga argumento nga nag-ingon. Bukura. Pagbantay sa adlang Sabado, alang rakuno sa mga Hudyo, wala ba Kristiyano? Ang akong pangutana. Ang nabasa nga, alang ra sa mga Hudyo, wala ba Kristiyano? Dara, atong basahon, Malakias 4:4. May kay ka alang mangutana. Bro, tubagon ako. Ako paminaw diha. Ako tubagon paminaw diha. Malakias 4:4. Di mangut mo rin mangutana nga kung tubag ta sa pawan ta. Malakias 4:4. Sige, Malakias 4:4. Sige, ngundre. Hinumdumin ninyo ang balaod ni Moises nga akong alagad, ang mga tulumanon o ang mga sugo nga gihatag ko niya dito sa bukid sa Horeb, aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Asa ipatuman? Sa tanang katawhan sa Israel. Unsa man ang mga kasugo ang gihatag sa Horeb? Deuteronomio 4:10. Ang nahitabo sa adlaw nga mitindog kamo atubanga ato sa Kabisaya ara 4:10. Sa adlaw nga nagatindog ka sa atubanga ni Jehova nga imong Dios sa Horeb. Sa nag-ingon si Jehova kanako, tigumon mo kanako ang katawhan ug papatilinghogon ko sila sa akong mga pulong aron sila magatuon sa pagkahadlok kanako. Sa tanang mga adlaw nga magkinabuhi sila si babo sa yuta, nga magatudlo sila sa ilang kabataan. 13. O siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman. Bisan ang napulo kasugo og iya kining gisulat sa duha ka papan nga bato. Para asa kuno tong sugo nga gihatag sa Horeb. Matod sa Malakias 4:4. Aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Natubag ang pangutana, sunod nga pangutana. Ano matubag kaya ano? Natubag bro, ayaw pagreklamo diya kay natubag na. Salimo ang napod. Pagtarong diya kay natubag ang pangutana. Dili mi litra por litra bro, sentido tong gigamit ako, contextual to. Sige. Follow-up question na. Kinatubag na. Follow-up question na. Natubag na eh. Sige. Natubag ang pangutana. Di lang kakauyon. Natubag na. Di lang kakauyon. Di na ko na problema. Para confirmation kung natubag ba wala. Mag-confirm ko si mo ha. Tinuod ba bro? Ako na po. Mag-confirm ko si mo kay imo mangisubag kung tubagot. Ako confirm kay ano man na. Musubag ka, confirm na ko. Ayan. Una, anak ko mo. Next question na lang, next. Ako i-confirm kay ni supak man kaso kung tubagot. I-confirm na ko. Kaning Malakias 4:4 bro. Kaning Malakias 4:4 bro nga giingon nga
kasuguan nga gihatag sa Horeb. O yun ba? O yun ka ba? Tubagas. Gadri sa mga huli. Tubagas. Ito may unang hatag ang sugo. O tubagas bro. Tubagas Alang lamay. Ingon lang gud ka. Ingon lang gud ka. Para sa mga huli. Bro, ingon Ang lang mga argumento, alang lamay. Ingon manggod ka bro. Ingon manggod ka bro nga akong ang tubag wa ang pangutanawan ako natubag. So ako i-confirm. Ako i-confirm na kaning giingon sa Malakias 4:4 nga sugo nga gihatag sa Horeb. Tubag mo ba? Pero sa'yo. Tubag mo ba? Pero sa'yo. Ito baga sa kaning sugo nga gihatag sa bukid sa Horeb nga ipatuman alang sa tibuok Israel. Kani ba apil ba din ang kwan Sabado o dili apil? Apil ang natulo ka sugo na. Apil ang Sabado. So lagi. So apil ang Sabado. Apil. Okay. Karon mo dagan ko karon sa Colosas 2:16. Akong gamiton kining The Living Bible nga Colosas 2:16. For confirmation lang niya. Wala ka human ko confirmation ako next question ta. Yung sa Colosas 2:16 sa The Living Bible. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbats. O yung ka ba nga sa Biblia nga kung gibasa ang mga Kristiyano sa Colosas not celebrating Jewish holidays like Sabbats? Yes or no? Yes, uyon ko sa imong gibasa pero ang imong pagsabot niya. Kaning ko bro, kaning taga Colosas nga giingnan niya nga wala nag-celebrate sa Jewish holidays or Sabbats. O sila sila Kristiyano sila o dili? Tubag sa bro. Christian ni sila o dili? Di ba? Oh, Kristiyanos. Thank you. Okay, next question. Imong tingog hinay. Ayaw pala yun sa cellphone. Kaya imong tingog hinay. Ay, og supa ka sa kong pagsabot, mo man akong gibasa, di ang gibasa may gisupa. Bro, next bro, pwede ba ipadole mong baba sa cellphone kay di gyud nako maklaro imong pulong? Bro, ipadole mo ang kamabig, ipakus ka na ba akong volume nimo diri no, di kita ka maklaro. Bro, pwede ipadool nimo imong baba sa mong cellphone, hindi na ako maklaro imong storya. Sige bro. Kala. Klaro na. Ay, klaro na ha. Sige, next question. Sumala di sa di ba sa Exodo 20 bersikulo 8 ang unang yatag sugo mga Hudyo. Uyon kana. Oh, sila gigisugo dia. Wala ka may Christian. Niya adto mga panahon na wala ka si Kristo. Wala Christian to panahon na. So pag-abot si Kristo sa New Testament. Pag-ingon si Kristo sa Marcos 2:27. Adlang Sabado, ibuhat alang sa tao. O yun ka anak na urang instruction ni Kristo o tupa ka ni anak. Okay. Matod pa ni Kristo. Ako sang basahon bro ha. Ako sang basahon na before ko mo agree ha. Okay rin mo basahon sa nako? Okay rin basahon sa nako bro before ko mo agree? Okay rin mo? Kaya ni usa ka Oh, sige na. Kabasahon na. Matod dire sa akong Marcos 2:27. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang tubag na ko bro, uyon ko bro, nga ang mga tao, wala gibuhat para mailalom sa adlaw ng papahulay. Sunod, napangutana. Uyon ka ng adlaw Sabado, gibuhat alang sa tao. Gibuhat siya para makatabang sa tao. Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So wala ta buhata para ma-under ta sa Sabbath. Ang problema sa mga Sabadista, under sa Sabbath. Ang Sabado, ayun ka ba, nagibuhat sa Diyos ang Sabado, alang sa kayon sa tao, ayun kanyana. Wala na, Sabbath day was made to help people. Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang mga tao,
ang mga tao wala buhata para mailalom sa Sabat. Ang mga Sabadista na ilalom sa Sabat. Sabi nga sa bro, oyon ka man di ang Sabado gibuhat sa Dios alang sa tao. So obligado ka mo tuman kahit ito ka. Bro, sa mo bro kanang Domingo Sabado man na. Ah, ang Domingo na sila sa Sabado. Oh, dili kay uyon bro ang Domingo Sabado. Yan na kuno kang referensya na Ah, sige, ang inyong libro mismo. Inyong libro mismo ha, mga hitabo sa katapusang panahon. Giingon to sa pahina 161. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaula kung giyan nagipalo. Likay tao. Asa ga tao to? Likay man siya intawon. Nawala ng kalit. Samol. Ang nangutali, asa ko nung paitang olive oil ko no Samol. Nawala magkalit. Unsa man tong manawag nga kahit ra magkawala. Likay-likay. Ayaw mo kawala kahit wag manawag mo na ako ba kay unfair kaya na nga na mamiya alam mo kayo itong maipit mo. Tawagan balik. Maipit sila mo, likay. Dili ni muring. Ug muring ni yang palungon. Ito ba gabi? Gipalong! Gipalong, loya ay. Nakurat siya. Ang Sabado, gibuhat para sa tao. Kunya ba sa mga Domingo, Sabado mo na? Ingon din siya, asa ka na-referan siya ha? Inyang libro, mga hitabo sa katapusang panahon. Inyang gipainom tanang kanasuran siyang mahiyugang kaulag, yung sa ni pagkahitabo, pinagi sa pagpugo sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Kanang mga SDA. Unsa man ang Sabado gisgutan diha? Mingon na sila, Domingo na. Supak-supak sila sa mga kanang Domingo, Sabado na mo ng Domingo. Unya, pasahan silang libro, likay katagkawala. Asa naman taon to? Oh na. Next time, before you strike, you must learn your enemy. You must know your enemy before you strike. Nalala ko yung nalala ko yung video ng The Ten Commandments. Pinadala ni Ramses yung kanyang mga alagad, pinahabol doon sa sa dagat na nahati. Tapos binaba na ni Moses yung dagat. Boom! Nalunod lahat ng mga alagad niya. So si Ramses umuwi siya na lang mag-isa. Dala niya yung espada niya, siya na lang mag-isa. Naghihintay si Nefertiti sa loob ng kanilang palasyo. Tapos biglang gumanon si Ramses. Sabi naman ni Nefertiti, before you strike. Sabi ni Nefertiti, before you strike, show me the blood of Moses to your sword. Walang may pakita si Ramses. Ano daw sabi ni Nefertiti? Before you strike, show me the blood of Moses to your sword. Sabi naman ni Ramses, wala siya may pakitang dugo ni Moises, tinapon niya yung kanyang espada. Pak! Tabo niya. Upo siya. Anong sabi ni Ramses? He is God. He is God. O dinaniwala si Ramses. See? Yan ang natin dyan. Nawala na si yung isa kasi hindi niya matanggap yung referensya, libro rin nila. Unsa gingon silang libro? Ate pakita palang gabuot tag atong ebidensya nato. Ilang libro mismo nagsulti. Niya?
Ipakita ang referensya nga sila mismo nagsulti nga doon na day Sabado pero Domingo ang kahulugan. Oh. SDA, mga hitabo sa katapusang panahon. Asa to? Tungkanan to, tungkan. Dala, page 161. Oh. Sige, ingon dere. No? Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Giunsa niini paghitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawhan, sa pagdawat, sa mini nga Sabado. Pangutana, unsang adlawa ang Sabado nga giisgutan diha? Paminawan tubag sa mga Sabadista, Domingo man na. Kato pa! Uyon day ka nga ang Domingo, Sabado de usab. Oh na! Next time, before you strike. Na? Before you strike. Sigurado nakabalo kasi mong ginahimo. Aron diling taong kamulawan, oy. Kung gibasa ng mga itabo sa tapusang panahon, kalitra kawala. Nya atong tawagan, dili na mo tubag. Luuyo sa Sabadista, oy. Oh. Kining Sabado, nag-iisgutan sa inyong libro. Unsa man ang adlaw? Sabadista, panubag mo! Di na mo tubag ang mga SDA, ana ay. Alan, ana, tamo niya ito. Ano ko na ba? Itawag. Atong ansiron. Palungon dayon, hulog lang miss call. Sagot taon ni sa pulistahan niya. Ring. Hala, nireng. Hala, bro. Bro, pasensya kayo ganina nga wala ko gi-accept ang imong tawag abot ang mga supervisor. Amo ko sulod sa kumpanya gud ba? Okay. Pero okay ka ni bro, kaning giingon sa inyo ang libro bro nga mga itabos katapusang panahon bro nga gipainom niya ang tanang kanasuran sa mahugaw niyang kaulag pinagi sa pagdawat sa mining nga Sabado. Bro, isa bro. Kay putlon sa nato atong panag kinabi kay akapoy lakaw gyud. Para sa mga human ang imong live. Anong totoo? Live unya hapon. Dili na maka-live. Unyang hapon usang oras sa imong gusto kay mag-live ko para sa imo ha. O si unyang mga mga alas 6 bro. O okay sa imo alas 6 sa hapon. Alas 6 na, di mo ko available sa alas 6. Unsang oras sa? Ako Pamili lang oras ayan lang alas 6. Nya. Ano ba? Kuan lang. Ayo specific. Okay, sige. Alin na ta sa kanang kuan? Alin butang ta sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 asa na? Anata ko sulod sa kumpanya na bro, mga ibutang ato alas 4 bro. At nga na ko imong live, alas 4 sa hapon. Alas 4 sa hapon? Oo, alas 4. Sige, alas 4 sa hapon, mag-live ko balik, alas 4 sa hapon. Sige bro. Pasensya kayo, wala ko gi-accept imong call ganina, muging gipaw na ko dali kay naabot ang amuang nag-live pa ka karon. Ga-live jud ko, nadungog ang pagpalong nimo. Sige. Gipalong na ko kay naabot ang among supervisor ha, kamo gusulod sa kompanya god. Sige. Tiwas daw niya alas 4. Gi-accept. Wala ko bro, makatang ko si mga bro. Alas 4 daw alas 4. Bro. Ano ka makaila sa ko nga para mahimo na kong suki nimo, magpaila ko nimo. Lami tong sa Facebook bro, para sa messenger na ako manawag nimo, dili mo putol-putol. Sige bro, kanang i-add lang tika. Tapos mag-message ko nimo, tawa lang sa imo ang ginagitawag inbox para makita nimo nga ako ang mga message para ma-accept din nimo. Okay? Pati naghahanap kong inbox bro, nga pa nang nabasa. Ako na search na lang nimo diri. Usa nga lang nimo sa Facebook. Search na bro, John M. Aki. John M. Aki. Usa spelling si John M. Aki.
John nga John? Apostle Jan John? niya tapos nay kining dash nga nay M. Das? Sige bro, ako rang ikuan sa imo nang ako rang i-text mo karon. Sige, text na lang, Bek. Kaya ron ako ikuan. Sige. Akong i-chatan para mo reply ka, matawagan ta ka. Sige. Okay na ka na ko, ha? Okay na ka na ko. Okay. Okay na ko no, boss. Okay na. Sige, bro. Na. So, manigulo ta og kanang suki. Kasi pinaskuhan na to diya. Say sa balita. Ako ra dire. Nag-work. Ano. Ipabi pa lang kanang kuan. Kanang nagtanga ako. So, ako na din nag-work. Okay, so, happy birthday, bro Jando from Warlito. Uy, karon ba? Belated thank you. Karon ba ka nag-message na ako? Manakupan. Arita karon sa kuan. Okay. Pahala na di ay, gadad issue na po. Dala po ni sa mukha ng gadad issue ay. Ang mukha nyo ko ng gadad issue nga kuan. Issue. Way ka humana sa hideklara ng CBCP. Sige lang yung pagtabi kaya po. Okay. Wala kay. Tamas. Wala yung tagalog pa yung comment. Tama na ko sa 120. Ano lang. Para tastas po niya kung ano ko 120. Okay, very smart comedian ka bro. Ingon si Orale JD. Sabi niya dire. Ingon si Christopher Laga. Ang tanong ito. Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ang nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na kasulatan na binanggit niya sa sulat sa Matthew 12:16-22 na ito ay ito mula sa sulat ni Propeta Isaiah sa Isaiah 42:1-8 na ito. At ganito ang Bro, huwag kang mag-comment ng ganito kahaba, bro. Ano ba naman? Napaka-boring mo naman. Kung gusto mo, tawag ka na lang sa number ko para magdialogo tayo sa live. Hindi yung sobrang haba ng ano ba naman yan. Hindi ako nakakabagot ka basahin. Christopher Laga, nanonood ka ba? Tawag ka na lang, be. Kapuya ba niya babasahan tapos itaas sa message, eh? Tawag na lang, handyo ka. Hinaikan juga mayo. Special pangutana. Ano na lang, ako usa-usahon Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Ano? Kaluwalhatian ng Diyos? Dating daan ka ba? Hindi yan ang turo namin, pasensya ka na. Ang turo kasi namin ganito. Ang paggawa ng imahe, hindi para gawing Diyos ang imahe. Hindi para gawing Diyos. Tingnan yung dating daan, may imahe ni Soriano. May imahe ni Daniel Rason. Pero walang imahe ni Kristo. Sino nagbigay ng authority sa kanila na maglagay ng imahe ni Soriano at imahe ni Daniel Rason? Yung kanilang leader. Patula silang mukha ng ni Kristo. Kasi hindi nila authorize. Yun. Sa amin naman, ang nag-authorize sa amin, si Kristo mismo. Sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Si Kristo nagbigay ng authority. Pangalawang tanong, kung ang nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa nakasulatan na binanggit niya sa sulat sa Matthew 12:16-22, Matthew 12:16-22. Wati mo na basahin bro ha, kasi mahirap yung
Biratin ng biray, nang hindi na alam yung biratin, ano? Ito. Kaya ha, sabi ganito. Basahin natin. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na wag nilang ipamalita kung sino siya. Ibig sabihin, wag nilang ipamalita kung sino si Jesus ang Kristo. Wag nila munang ipamalita. Darating naman ng panahon na kailangan ibalita. As of now, wag munang ipamalita. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Ang katuparan nito pala, si Kristo. 19. Hindi siya magkikipag-away o maninigaw. May magtataas ng boses sa mga lansangan. Wait lang ha. O kaya ano yun natin to ha. Hindi niya babaliin ng tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ng ilawang umaandap hanggang katarungan hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hinti sa kanya ilalagak. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus at siya'y nakakita at nakapagsalita. So, based dito bro, ang tinutukoy dito, wait lang muna ha, ating basahin yung ano nito, kung sino ang kinatuparan. Okay, mas maganda na atin munang iklaro kung sino ang katuparan nito. Mateo 12, 16 na magsimula, 16. Okay? Mas maganda atin basahin sa 15 muna. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Maraming taong sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ulit mahigpit niyang ipinagbili na huwag nila ipamalita kung sino siya. Sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal kinalulugdan. Iubos ko sa kanya ang espiritu at siya magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away, maninigaw, tataas ng boses sa mga lansangan. Si Kristo to bro, kasi siya yung tinutukoy dito eh. Siya ang tinutukoy ng talata. Isaiah 42. 42 ng Isaiah sa ating basahin ha. Isaiah 42. Sisimulan sa 1. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapairal. Mas maganda natin basahin to. Lang ha. Ito mo na basahin to bro para masiguro natin. 42, 1. Okay, sabi dito, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan, ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo, makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin, ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin, katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawala ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan niya maghahari sa daigdig. Ang malayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Si Kristo. Si Kristo kasi nagtuturo. No? Ating tingnan sa mga Bible scholars ha, para malaman natin ha. Sino ang tinutukoy nitong 42, ano to? 42, 1 to 4. Okay, Isaiah 42, 1 to 4. Ano masasabi ng mga ano dito, ng mga Bible scholars? Okay, ito tayo sa
You know? Tingnan natin. Hindi ako gagamit ng ano rito, ha? Oh? Isaiah 42, the divine speaker announces the presence of a servant who is chosen by God and a source of delight of God. God will place God's Spirit upon this servant so that the servant is able to bring forth justice to the nations, to be a light, to open blind eyes and bring out prisoners. In Matthew 3, when Jesus is baptized, God's Spirit likewise descends upon him, and God delights in him. The relationship here is not between God and God's servant, but between God and God's beloved Son. This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased. So, ang tinutukoy ito bro ay si Jesus Christ, no? Siya yung tutukoy ng naturang talata. Okay, so next naman tayo. Ang haba ng ano mo, ng komentary mo. So, isa-isahin ko pa yun. Nawala. Ito. Next. At ganito ang nasagot na. Ito tayo sa sa baba. Ayan. Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa sa kalawalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo na ang katuparan sa pangako at propesiya na ito na Panginoon na siyang kanyang pangalan ay ang ating Panginoong Jesucristo? Ikaw lang sumagot eh. Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa ng kalawalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo? Pakisagot. Ano ba nasasabi mo dito? Wala nang sinasabi dito na authority na nagbigay. Ang sinabi dito, itong alagad na tinutukoy dito ay mangangaral, magtuturo, hindi hihiyaw, no? Hindi siya manglulupaypay o maduduwag man, dinala na nga sa katayan, o tapang pa rin. So, ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ mismo. Ha? Wow! Wait lang. May check upin muna ako rito. Ha? May check upin muna ako rito. Dahil, it is important. Very important. Uy! Wow! Thank you po. Okay, Merry Christmas and a Happy New Year. And advance, Happy New Year, no? Okay, so yan, tuloy tayo. Siya na mismo sumagot sa kanyang katanungan. Ang haba-haba pa siya pa sa kasagot. Good ng Bro JD, sumpay ni gabi, walang tulugan. Sabi ni Walter Apot, gipalong. Layas man daw yung Bro JD, ingon si Edison de Miguelio. Luigi Anthony Playda, ingon si Walter Apot, katawanan. Luigi Anthony Playda, likay man ang color Bro JD. Maupod. Kakaunog tagam si Sabadingding. Ang Roderick Labarda Sandoy. Yung si SN1 Resuento na impas bro. Shout out bro from CFD Cathedral Usamis. Uy! Taga Cathedral Usamis! Uy, ako ning kaila kay taga Usamis man ko. Taga Usamis po ko. Dili ni mo si Juan, dili ni mo si Carlos. Okay, ito na karon Brian niya ay palusot ng SDA. Palusot lagi. Pasangin na lang na holiday karon walay work. Naingon si Cuniberto Retarino. Nag-send siya sa ako 100 stars. Well, thank you. Thank you. Ayan, no? So, Cuniberto Retarino, Merry Christmas Bro JD. Salamat sa mga pinaskuhan na akong nadawat sa stars. Okay. Si Rito Esperanza, Merry Christmas. Victoria Burdahe, Merry Christmas Bro JD, watching from Tuyan City of Naga, Cebu. Sa amat sa mga pulong sa Ginoo nga nakatunan kada adlaw.
Thank you po, te. Thank you po sa pagkanunay pagsunod sa tuwang programa. Dili lamang sa straight to the point. Straight to the point. Live. Merry Christmas man watching from Panagdayat, Cebu City, si Joscoro Encarques. Ingon na po diri si Talam Bernales Rogelio. Merry Christmas bro, Jando at buong staff ng Punto por Punto watching from Imus Cavite, taga Mabini Bohol ni bro. Uy, taga Mabini Bohol, silingan ni mo kong best friend. Okay, ingon na po diri si Giovanni Cellphone Repair Shop. Bro Jando, na natin i-repair shop si Giovanni de sa gawas. Yay. Bro Jando, bakit pag birthday ng founder ng Katoliko na si Cristo, Cristo ay mag-Merry Christmas tayo? At bakit pag birthday sa founder ng mga sekta, bakit hindi sila mag-Merry Christmas? Siguro, pagdating sa pag-greetings, nawawala ng ability to magsalita. Siguro, ganun. Salamat sa imo hard work. God bless you always. Wow. Thank you. Okay na tayo, Karamukan. Mila Rose, Merry Christmas. Have a blessed day, everyone. Kaiser Yogo, Merry Christmas for JD. Bench, Mahilom, Malano, Merry Christmas. Happy New Year. Ligayang Pasko po. Sabi ni SN1 Resuento, ako'y Vice President sa Cathedral CFD Osamis. Bro, uy, Vice President, sa una, napako sa Osamis sa una, ako po ang Vice President of External Affairs. O niyang internal kay si Kuan man to. Si Kuan. Sa to itong taga-tinago. Limo ko siyang pangalan da. Ito bitaw, lingin bitaw. Mario de Oras. Siya po yung ang Vice President of Internal. Ang among presidente kay si Rolly Bangus. Ingon diri si Kuan, si SN1, silingan tas pastilan annex sa una bro. Ha? Taga-sabi, silingan tas pastilan dami. Isa yun yung tohanan atong corona SN1 Resuento. SN1 Resuento. Silingan doon ako ni sa kuwan daw. SN1 Resuento. Sa pastilan. Pastilan ni mong bataa ka. Makasakit kag tiyan sa pagkinatawa. Ana? Silingan tas pastilan? Asal tayo inyo hadapita? Asa gitain niya? Sa dabitan nyo as pastilan? Alam ko inahimo sa unang kalaba. Sa unang higayon nga ikaw nakitaan. Nagitar ka sa pati, may labay ko sa abang sa kalit lang. Doon ako'y nabatian. Ito? Nalimog ko sa kuwang ko sa lao. Ako si Sarbot bro, angga na ko. Sa nabitay nyo as pastilan. Kapit ilang siya inding? Siya inding, alabado? Dito ba? Tiyay at titiyay? Antitiyay? Ilang bunyot dapit? Sa nabita? Dool ilang bintulan, bro. Bintulan, katungkuan. Bintulan. Ito na to. Tong ako igagaw na ako nga putol ng pikas kamot. Alim ko nga to niya. Gagaw to na ko. Abog pastilan ba? Ingon kung ako igagaw nga si Bobby. Bobby Pahinti, side sa Kulanggo. Ay, kampo ko. Aboy kaliwat Kulanggo. Si Ampang, wama na, yun anong pang-agawan si Ampang. Si Ampang Kulanggo, bakit itong nakakuhaan sa hearing? Yun po na ako na. Sa panag-agawan, no? Mag-agaw silang mama siyang Kulampang. O niya, sa side po, ingon si Bobby Pahinti, ayaw ka ito pastilan. Kaya mabirahan ka dito, lang mga maldito dito.
Sulod gyapon ko dito kaya ko mga barkada dito. Resulta, tangan mo ko pa rin di sa alabado. Oh, December 25, Wednesday po. Merry Christmas, Happy New Year, maligayang Pasko po. Yan, sabi ni Ipen, kuan, pastilan gayon. Pastilan. Aman po, mga lugar to. Doon ilang bintulan. Dahil pa na sa kuan ninyo ha bro? Sa basketball court? Ha? Basta. Dugay-dugay na po ko dito. Sa pastilan. Pohon-pohon. Makabalik ta ko sa amis pohon. Mudo ako sa pastilan. Ito mga ikagaw dito. Si Langbunyot. Si Wede. Si Longlong. Si Bimbo. O si Bimbo. Langat na ako Bimbo sa una. Sana kas Bimbo kaharon. Tinamo ko nung gapangan ni Bimbo. Okay, bukas Christmas. Unyang gabi Celebrita. O ako dire. Ako lang nag-iisa. Nasaan na sila? Ikaw sa lahat ng mga nandyan mo, video call tas atong kanya si Divine, atong video callan si Divine, si Sainara, no? Video call taon niya. Oh, itong mo din na inyong spaghetti, itong spaghetti din, magkakuluwang spaghetti. Okay, so dire na ko kotok. Salamat sa inyong tanan sa pagtanaw sa straight to the point, no? Unyang hapon alas 4, balik taog live. Balik taog live unyang hapon alas 4, dire lamang sa straight to the point. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.